Magandang araw po mga boss, mga kaibon. Mag-a-update lang tayo sa mga alaga nating ibon. Ito nga pa yung parisa natin ng Alps 1. Muscle pair, gagawin natin pa-monster. Ito yung update dun sa bronze follow natin. Yan yung green Asebol bronze follow hen. Yung kaparis niya naman ay green bronze follow cock. Wala po silang kargang opa, so project bronze follow po natin to. Nag-egg sila ng 4 pero pinisa lahat, pero yung natira isang piraso na lang. Sana mabuhay na tong isang piraso na to para kahit papano meron namang mabuhay sa first clutch nila. Basal pair po yan mga kaibon. Ito naman yung parisan natin ng project Lutino Opa. Ito yung nakuha nating Lutino Opa hen. Ang kaparis niya naman ay Far Blue Ewing Opa Proven Cock. So wala siyang kargang ino. Gagawa lang tayo rito ng split Lutino. Medyo matapang kasi yung babae natin, yung Lutino Opa hen. Mahirap hanapan ng pares, so nakita lang natin kapares ay yung Far Blue Ewing Opa na Proven Cock. Ito naman yung parisan natin ng Crimino. Breeder natin ng Crimino. Nag-egg sila ng 4. Ang pinisa 2. Yung 2 egg hindi fertile. Pero ang natirang egg na lang nito ay ang natirang inakay na lang ay 1 piraso. Ayan. And okay lang po yan kung yung breeder ninyo, yung ibon ninyo na naglilimlim o nagpapakain ay binabasa yung sarili. Dahil normal po lang po yan. Dahil alam naman ng ibon kung ano yung maganda para sa mga inakay nila. Siguro medyo naiinitan kaya ginagawa nila yan. Madalas yan ginagawa ng mga breeder ko. Normal lang po yan. So pabayaan nyo lang po kung yan ang ginagawa ng mga ibon nila. Mas alam po nila ang ginagawa nila. Yan po. Isa na lang yung natirang inakay nila. Sa 4 na egg, 1 lang ang pinisa. Ito naman yung parisan natin ng Danpalo. Far Blue Danpalo, Far Blue Opa Split Danpalo. Proven breeder na po to sa kinuhaan natin. Silipin natin kung may itlog na sila. So wala pa ring itlog na yon. Nakaka-3 clutch na sa atin to mga kaibon. Yung 3 clutch na yon puro hindi fertile yung mga itlog nila. So antay-antay lang tayo rito. Huwag tayo maiinip. Antay-antay lang, magbubuga rin yan. Ito naman mga boss yung parisan natin na Far Blue Opa Pale Palo hen at saka Green Dilute. So gumawa lang tayo ng materials dito ng project Pale Palo Dilute. So lahat ng mga inaanak nito ay mga kulay green lang. Naka3 clutch na sila sa atin. Puro green lang yun inaanak. Silipin natin mga boss yung nest box. Yan, meron siyang 1 inakay. So mukhang green din, no? Napaka dominant talaga nung green na kulay. So kung
babala kayo magpares ng green at saka ng par blue, siguraduhin ninyo na yung green ay split sa blue or par blue para maglabas ng ibang kulay. Ito kasi yung green ko rito ay pure green. So 3 clats, puro green lang lahat ng mga anak. So ganun ka-dominant yung green na kulay sa African Lovebird. Yan. Lahat ng inaanak nito, ang ID ay split dilute, split pale fallow, split opa, itkak. Yan yung ID ng ibon natin. Yan yung ID ng anak nila. Tapos possible par blue yung mga inakay. Dahil yung nanay ay par blue. So napakagandang materyales para sa gagawa ng dilute pale fallow project. Ito naman yung basal pair natin. Ang parisa natin dito ay blue, dilute, split opa. At saka par blue Ewing, opa, split dilute. Silipin natin kung meron ng egg sila. Medyo matagal-tagal na rin nating pinagpaparis to eh. Actually, paris na nga sila, kaya lang hindi pa nag-e-egg, medyo matagal-tagal na. Para sa mga baguhan, yan po ang kalaban natin, yung inip. Kung po tayo may inip sa pag-aantay ng mga breeder natin. Dahil may mga ibon na mabilis mangitlog, pagkabili natin, nangingitlog agad. Meron namang mga pagkabili natin, medyo matagal bago mangitlog. So wag po tayo maiinip. Yan po yung isang dahilan na yung ibang mga baguhan nag-quit agad sa pag-iibon. Dahil gusto nila yung ibon nila mangitlog agad. Hindi nila alam yung nabili pala nila ay mga bata pa. So minsan matagal-tagal talaga ang pag-aantay para mangitlog yung mga ibon natin. So antay-antay lang tayo, mangingitlog din yan. Ito naman yung parisan natin ng back-to-back green split dilute. Breeder natin ng dilute. Nakalimang clutch na sa atin to. Palaging may nilalabas tong dilute sa mga inakay nila. Pinagpahinga lang natin ng isang buwan. Sinalang na naman natin. Kaya lang yung first clutch nila ulit, lahat clear, hindi fertile yung mga egg. So napabayaan natin, 23 days na siya, hindi natin na-check, puro clear pala. Sayang yung oras, sana natanggal kagad natin para naisalang ulit sila. So tatanggalin natin yung mga egg para magumpisa ulit sila mag-breeding. Ito yung pinakamatanda nating breeder dito sa ibunan natin. 2001 natin nakuha yan. Ang huli ay yung isa sa mga paborito natin, pure green perso, Belgium line. Napakaganda. Nakuha natin to kay Sir Alexander William Anderson. Tapos nabili niya naman kay Sir Bernard Robles ng Bataan. Na si Sir Bernard Robles, nabili niya naman yung kanyang mga linyada kay Sir Manny Balyada. So kilala naman natin kung sino yung mga tao na yan pagdating sa personata. Silipin natin mga boss kung may egg na. Nakakatatlong clutch na sa atin to. So ito mga pang-apat na clutch na to. Kung bibili kayo mga boss ng green perso, ayan yung hen natin, bumili tayo doon sa mga kilalang breeder para hindi tayo maloko. Kahit medyo may presyo, at least sigurado tayo doon sa linyada. Kaya mga boss, mga kaibon, mag-ingat tayo sa pagbili ng ibon dahil sa mundo ng pag-ibon ay maraming mga boy karga. Piliin natin yung mga breeder na mga legit na breeder, doon tayo bumili.
At mas maganda kung mapupuntahan natin sila sa bahay nila. Doon tayo bumili. Para kung mali yung binigay sa ating ibon ay mababalik natin at mapapalitan natin. So, yun lang mga boss. Nakapag-update na tayo sa mga breeder natin. Hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat po sa inyo. Paki-like na rin po at subscribe para po dumami yung mga subscriber natin. At para po lalo tayong ganahan gumawa ng mga bagong content. Maraming salamat po sa inyo at God bless.